Good morning po. I am Teresa Montemer from Philippine News Agency. Kay Doc Villanueva po, asa kay Ma'am Estabilio, kay Doc Estabilio. My question is, yesterday nilaunch yung post-transplantation na package ng PhilHealth. Sabi doon po, meron din 1,900 pesos na for every 6 months para sa mga living donors naman. May I know po, ano po ba yung needs ng mga living donors para sa mga pediatric and elderly patient, or older patients? Saka, does it mean na hindi merong complications na pwedeng makuha yung living donors kaya isinama sa PhilHealth package yung situation nila? Thank you. So, for the living donors po, no, syempre, kailangan din po natin silang alagaan, no? Kailangan po nila ng follow-up din po, gaya ng ating mga recipient, para po, syempre, kailangan po natin bantayan ang kanilang mga kidneys, baka eventually mag-develop ng diabetes, hypertension. So, yun po yung mga iniiwasan. Yun po yung reason na ibibigay po ng 1.9 for laboratories and other tests and medications kung kailangan, no? But in general po, ang ating mga living donors are healthy people, no? So, yun po. So, ayaw po natin pabayaan po sila. Just to add, of course, it's safe to donate kasi bago pa namin sila i-allow ma-donate, sobrang extensive yung workup natin sa pasyenteng magdo-donate na. Konting hint lang na may sakit like diabetes, hypertension, or may deranged na laboratory, hindi kami papayag na mag-donate sila. And importante because sa amin sila ay mga bayani kasi nag-donate sila ng kidney sa kanilang mahal sa buhay o sa mga kaibigan, kailangan silang ma-monitor for the long time. No? Minsan kasi pag nag-donate, nagkakalimutan na, hindi na bumabalik. I-check lang namin to make sure that for the long term, okay sila. If worried about complication, wala naman immediate. Pero kasi nakikita rin on the long term, itong mga donors, potentially pwede sila mag-develop ng hypertension. Kaya pinabantayan lang namin na maigi na para kung magka-hypertension sila, ay ito yung mabigyan namin ng tamang gamot. Follow-up lang po. Yung long-term po nun, makikita po ba yun in 5 years, 10 years, yung mga ganung conditions? Yung mga long-term, siguro mga after 5, after 10 years. Pero kasi minsan, kahit hindi ka naman nag-donate, you're prone to hypertension din. No? Yes, it comes with age as well as diabetes. Pero, since they only have one kidney, gusto namin bigyan ng additional attention para mapaalagaan namin yung remaining kidney nila. May data po ba tayo kung ilan po yung donors every year na pumupunta sa NKTI? At kung ilan lang po yung pumapasa? Okay. Each transplant recipient has a donor. No? Pero we divide the donors to living and the deceased donor. Ito yung mga na-brain death. Yung brain death, kaya talagang we're advocating pa rin. Kasi konti lang yun, no? I think mga 20 to 30 cases per year on an average lang. So basically, puro mga living donor. Dun sa mga living donor, yung hawak ko pa yung parang registry, parang almost 50-50 sa atin. 50% yung living related, kadugo. 50% yung living non-related, hindi kadugo. Meaning pwedeng kaibigan, yung asawa mo, hindi mo naman ka-blood related yung asawa mo, na nag-donate, katrabaho, so almost 50-50. No? Sa number of transplant patients, at least ang nakikita namin datos is anywhere from 300 to 500 a year nationwide. In NKTI, siguro a good percentage of the transplantation happen in the NKTI because it's a transplant center. I think close to 60% to 70% ng transplant procedure sa hospital namin ginagawa. Thank you po.